Dun ako na-touch sa dun ako na-touch sa kwento niya dun pagdating dun sa lola niya. Tas pagdating dun sa pinagdaanan mo sa buhay. Sabi ko, ang lalim pala ng taong 'to. So, ang lalim ng pinagdaanan, ang lalim ng pinaghugutan, medyo matindi ang deepest why, kaya pala naintindihan ko na bakit niya ginagawa yung RGS Expo. So, during the time na nagkita na kami sa sa Inares, so nakwento ko dun dating nag-share ako dun sa inyo na naawa ako sa kanya kasi pinagdaanan kong maging mag-isa. So, mag-isa lang siya ta's narinig ko yung sinabi niya na, "Coach Jay, puwede bang magpaampon ako sa inyo?" Eh, sabi naman ni Coach Jay, "Sige." So, simula nun sumama-sama na siya sa'min kasi napagdaanan ko din pong mag-isa kasi nag-network din po ako before, ako lang mag-isa, wala akong team. So, gano'n gano'n kahirap, gano'n ka-ano. So, ayun inampon namin hanggang sa ayun sinabi ko sa kanya, "Sige do'n ka na lang muna sa bahay kasi isang araw lang naman, eh." Eh, hindi naman siya maarte, alam ko naman hindi naman siya maarte, so natulog lang sila sa sala kasama nung mga downlines ko kasi ang dami din namin nung time na yun dito kasi galing kami ng, yacht party. So ayun, hanggang sa alam niyo ano yung pinaka natutunan ko dito, gumawa ako ng kabutihan sa kanya. During the time na ginawan ko siya ng kabutihan, hindi naman ako nag-e-expect ng ng magandang balik. Hindi ako nag-e-expect na kung ano man ang ibabalik. Pero kasi siyempre ang tao naman kasi natural sa'tin ng mga tao 'pag ginawan natin ng kabutihan yung kapwa natin, hindi naman tayo tanga para gawan natin ng hindi maganda. Hindi naman tayo tanga para hindi natin ibalik yung kabutihan na ginawa sa atin. So, good thing ang dami kong natutunan sa kanya, tinuruan niya ako with regards sa products kasi siyempre nauna siya sa akin dito, eh. So, wala pa akong idea kasi bago lang ako, wala akong idea pagdating sa products, wala nga akong idea pagdating sa benta-benta, wala akong idea pagdating sa demo-demo, product demo. Ayun, tinuruan niya ako kaya ginawa namin yung gano'n. Ta's wala akong idea sa Premiere, wala akong idea sa Unilevel yung sinasabi niya sa'kin na tuhog-tuhog, ayun tinuro niya sa'kin lahat. So yun naman, tinreasure ko naman yun at ginaya ko din, ginawa ko din. So, iyon nung nag-start kami, way back, August nung nag-start kami, ah, tinrabaho lang talaga namin nung naintindihan ko yung business, tinrabaho ko lang talaga kasi alam ko talaga dito sa company natin may pera. So, kailangan lang natin trabahuin. Ayun, nag-game plan kami, sunod-sunod na yung game plan kaya ko nakuha yung 111,000. Ang nakakatuwa din, hindi lang ako kumita pati yung mga nasa, partners ko, eh, kumita na din. So, may mga sekreto kaming ginawa. Just a matter of mindset, ishe-share ko sa inyo. Napaka-common lang po ito. Refresh lang ulit gaya ng sinasabi ko pagdating sa training, eh, paulit-ulit na lang yung ginagawa nating training. Ito, eh, refresh lang sakaling nakakalimutan na natin. So, ang ganda ng background ng bawat isa, may dalawang nasa Japan, shout out po yung mga nasa Japan, may teacher na nandito, so we are all professionals. Ang galing po ng team natin, we are all professionals. So, kung meron man akong mga terminologies na ano, intindihin niyo na lang kasi Bisaya, eh. Bisaya ba? Bisaya. So, intindihin niyo na lang just in case may mga mali ako, may mga ano, kasi sabi nga nila dito sa RGS Expert, ano man ang sabihin natin, walang mali. Pero siyempre yung mga grammar, yung mga pronunciation, eh, minsan, may mga mali din. Ayun. So, anong nangyari? Ayan, so mag-start na tayo 'no, i-share screen ko lang, konti lang ito, 7 slides lang. Pa Co-host na lang, coach. Ayan, so habang nag-aantay, shoutout ko lang ulit yung mga members na nandito, si Ma'am Teresa, si Ma'am Evelinda, si Ma'am Silveria na nasa Japan, tsaka si Ma'am yung isa pang nasa Japan. Okay Grabe na 'no, po. inabot na natin na umabot na tayo sa Japan, grabe. Ayun.
Yun. So, ang sabi ni coach kanina, mag-TOPS daw ako. So, ayan. Training on principles of success. So, ang dami nito. Actually, maraming principles ng success. So, shortcut ko na lang into 5. So, paano natin malalaman yung mga principles na yon? Pero bago natin alamin, kailangan muna natin malaman kung ano yung ibig sabihin ng success. Kasi yung success, depende sa atin, depende sa pagkatao natin, kung paano natin i-identify. Like for example, may pera ka na, mayaman ka na. So ano yung success para sa'yo? Sabi nga nila, may ibang nagsasabi, money can't buy happiness. Money can't buy love. Mga ganun daw. Kaya sinasabi ko na depende sa atin kung ano yung ibig sabihin for you ng success. So kung tayo ay mahirap, pinanganak na salat, pinanganak na kulang sa pagkain, kulang sa damit, kulang sa ganito. So the simple success na gusto mong mangyari sa buhay mo is just maging mayaman ka. 'Di ba? Iba-iba ng definition, So in your own way, ikaw ngayon i-evaluate mo yung sarili mo. Ikaw Ma'am Silveria na nasa Japan, ikaw Sir Ryan na nasa posisyon na, i-evaluate nyo sa sarili nyo kung anong success ang gusto nyong mangyari. Kung anong success ang gusto nyong ma-accomplish. Ito yung number 1. Yung number 1, kung anong success ang gusto mong ma-accomplish. Malamang si Sir Ryan magkaroon ng mataas na ranggo. Tama, sir? Malapit na po, ma'am. Di ba? Matik. Pero i-compare natin si Sir Ryan and me, ako, hindi ko gustong magkaroon ng mataas na ranggo kasi iba yung linya ko. So, dun ko sinasabi sa inyo na yung success nagdedepende kung ano at kung sino ka. So, okay na tayo doon. Kung ikaw tulad ni Sir Ryan, syempre, you have your own vision. Maliwanag yung vision mo kung paano ka maging successful. Syempre, mataas ng ranggo, maraming pera. 'Di ba? Kung si ma'am naman na nasa Japan, of course, magkaroon siya kung nag-work siya sa Japan or kung nag-aasawa siya, may pamilya siya sa Japan, siguro iba din naman yung gusto niyang mangyari. I know si ma'am, depende na rin sa kanyang pag-iisip kung gusto niyang mag-for good sa Japan or babalik ng Pilipinas mag-for good, depende na rin sa sitwasyon. Nasa sa kanya na yun kung paano. Pero at the end of the story, nasa sayo pa rin kung ano yung gusto mong success. So ano yung success na maging look-alike at the end of the tunnel? So maraming pagdadaanan. So pagdating mo sa dulo, kung ano yung success na binivision mo. So maliwanag na ngayon. So dapat identify nyo muna kung ano yung success na gusto nyo. Kasi yun yung magiging bala natin, yun yung magiging sandata natin, yun yung magiging stronghold natin dito sa RGS Export. Kasi iba yung negosyo sa labas, iba yung employment sa labas, kesa sa ibinibigay ng RGS Export. No? Ako, in my own story, since may nagkakaedad na rin ako, nawalan ako ng hope, nawalan ako ng pag-asa. Then, nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon ng financial freedom at the end of the day. Hindi naman kami yumayaman. Nung time na bumabiyahe kami kasi nasa gilid ng dagat yung dinaanan namin, nasabi ko sa sarili ko nasabi ko sa asawa ko na wala na tayong pag-asa. Wala na tayong pag-asang yumaman. Sabi ko sa kanya. Noong mga July. At the end of the month ng July, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng hope.
kailangan ko ng pag-asa. Bigyan mo ako ng another chance na magkaroon ako ng business. Bigyan mo ako ng other business, baka sakaling magkaroon ako ng pag-asa. Second week ng August, dumating si RGS Export. Second week ng August, na-invite ako ni Sir Jay. Naka-attend ako ng General Assembly. So yun, doon ko na-realize na eto pala yung pag-asa na sinasabi ko. Eto pala yung pag-asa na gusto kong So, naging maliwanag sa akin naman, on my side, naging maliwanag sa akin na kung ano yung success na gusto ko. The success is what I want is para sa mga anak ko na maging kampante ako na mawala sa mundo na meron nang nakalaan para sa kanila. Kasi ako, enough na eh. So, naranasan ko na lahat, satisfied na ako kung ano man yung narating ko, okay na ako. Kumbaga, minsan tinatamad na nga akong mag-travel, pero syempre, refresh pa din. Pero the innermost na success na gusto kong mangyari is yung pagdating ng araw, kahit hindi na ako magtatrabaho, yung mga anak ko, stable sila. So, stable yung pera, stable yung income na dumadating para sa kanila. Siguro yung mga parents na nandito, naiintindihan ako. So, nakaka-relate sa akin. So, let's start with the next. Ang number 1 is dapat kailangan natin ng plan. So, kailangan natin ng plan. Since clear na ngayon yung success na gusto natin, since maliwanag na yung success na gusto nating marating sa buhay, kailangan nating planuhin step by step all the way papunta sa success. Hindi pwedeng, ito yung gusto kong success na mangyari. Halimbawa, si Sir Ryan, gusto kong tumaas yung rango ko. Anong plano? Siyempre, mag-schooling. Yun yung mga step-step na gawin. So, dito naman sa RGSX, kung gusto mong kumita ng 1.5 million a day, kung gusto mong kumita ng 6.7 million a month, anong unang step na gagawin mo? Siyempre, mag-global account. Hindi mo makukuha yung 6.7 million kung one account ka lang eh. 'Di ba? Kahit anong tumbling na gawin mo, hindi makukuha ang 6.7 million a month kung one account ka lang. So the first thing to do, first step na gawin mo is mag-global account para makuha mo yung 6.7 million a month. So congratulations sa mga nag-global account dito. May step 1 ka na para doon sa success na gusto mo. Kasi nakaplano na. So, unang plano, kung one account ka pa lang, planuhin mo dahan-dahan na maging global account ka. So, yung kita mo, dagdag mo, next, hanggang mo perfect mo yung global account. So, that's the step paano mo makuha yung success na gusto mo kasi may target ka eh. Kung gusto mo naman na for 50,000 lang a month, di stick ka na dun sa one account. Pero saan ang mas maganda? 6.7 o 450? Di ba? Ang sagot, 6.7. So, doon, planuhin natin kung paano natin gagawin yung gano'n. Planuhin plus trabahuin. So, nag-agree ka na gusto mong kunin yung 6.7 million a month. Nag-agree ka na doon sa plano mo na mag-global account ka. The next is planuhin. Tapos, mag-attend ng mga trainings, kasi parte yan na process. Ayan, nag-global account ka na. Ngayon, paano mo naman makukuha yung 6.7 million? Tapos na po ako, nag-global account na ako eh. Kasi sabi ni ma'am, mag-global account lang daw. Ay, nag-global account ka na. Hindi ka kumatin ng training. Hindi mo inaaral yung negosyo. Hindi mo inaaral yung process. Ang dami pa po nating hindi alam. Maniwala kayo sa akin. Ang dami nating hindi alam na alam ni Mentor Warren. Ang dami nating hindi alam na alam ni Mentor Kester. Ang dami nating alam na ang dami nilang alam na hindi natin alam. Baliktad, sorry. Ang dami nating hindi alam na alam ni Potestad, yung top 1. Ang dami nating hindi alam na alam ni Mentor Kester, kaya ganun yung kinikita nila. So, kailangan nating mag-attend ng training kasi yun yung process para malaman natin lahat. Alright? So, yun, kailangan nating planuhin. So, right after ng plano, ayan, kailangan nating anihin. So,
Kailangan nating mag-create ng trainings, mag-create ng hard work, kailangan nating mag-sow. So, mag-araro ba, magdaro sa atin, kumbaga magtanim, gano'n, mag magbungkal, 'yun. So, kailangan natin magkaroon ng trainings, kailangan natin ng hard work. Kaya tingnan mo, ano yung success na naramdaman niya na naakyat na yang ganyang bundok. Ang hirap kaya akyatin niyan, tingnan mo sa baba siya galing, 'di ba? So, napakasarap ng feeling niya na naabot niya yung ganyang kahaba, ganyang kataas na bundok. So, hindi naman kailangan, nobody needs to die in the process. So, hindi naman natin kailangang magpakamatay para sa process. Kailangan lang natin na pagdaanan. So, konting sugat, konting pawis, konting luha, mga gano'n. Konting hirap, gano'n. Pero literally, mahirap talaga. Kasi yun yung process eh. Pero right after ng process, kasi nga sabi ko nga nung nakaraan, sabi ko, wala ako dito sa inyo ngayon magkukuwento kung wala akong failures. Wala ako dito sa inyo ngayon magkukuwento kung gaano kasarap maging successful kung wala akong failures. Imagine niyo guys, umalis ako sa Davao, wala akong kapera-pera kahit piso. Ang tanging baon ko lang sa sarili ko ay lakas ng loob. Kasi may pinag-aralan naman ako, hindi na nila ako maloko, hindi na ako maloko ng mga tao dito sa Maynila kasi sabi nila, ang dami daw mga manloloko sa Maynila, mga ganong bagay. Pumunta ako ng Maynila, isang bag lang yung dala ko. Nag-start ako ng negosyo, kakonti lang ng ipon ko. Ang ginawa ko, ikot lang, paikot lang, crawling lang nung pera, pero I survived. Ganun kahirap, I survived. As in, nagsimula ako sa zero, nagsimula ako sa wala. Hindi ako binigyan ng puhunan ng pamilya ko, walang ni isa nagbigay ng puhunan sa akin. Ako lang, ako at ako lang. Tanging lakas lang ng loob. Andiyan yung mga failures, andiyan yung nakakabigay ka ng sama ng loob ng kapwa mo, pero kailangan mong i-accept yun. Kasi part yun ng process. So, kailangan talaga natin gawin yung process, hard work talaga, in a right way. Tulad ng sinasabi ni Mentor Alan kanina, ang daming mga masisipag dyan sa labas. So, tingnan yung mga nagwawalis, imagine niyo, ang dami, ang lawak nung kalsada wawalisin nila. 'Di ba sobrang sipag yun? Pero magkano yung sinasahod nila? 'Di ba? Ang daming naging busy sa labas, busy ako sa ganyan, busy ka. Tingin mo na napayaman sila ng pagiging busy nila, tama yun. Kaya dapat kailangan nating mag-work hard plus mag-work smart. Paulit-ulit kong sinasabi yon pati sa mga downlines ko, mag-work hard and mag-work smart. So, gamitin natin sa tamang paraan. Gamitin natin sa tamang paraan yung talino natin, yung profession natin, yung power natin, yung influence natin, gamitin natin sa tamang paraan para mas malaki ang kikitain. So, next, number 3. Ayan, ang number 3, details matter. So, kailangan natin isa-isahin ang bawat details. Little things, magiging big thing din yan minsan. Imagine niyo sa mga babae, alam ko nakaka-relate dito nung medyo bata-bata pa tayo. May pimple ka lang na isang perasong tumubo dito sa pisngi or dito sa ilong. Dito sa pisngi, sa ilong. Tapos yung pimple na yon, pulang-pula. Sobrang pulang-pula. Naalala mo pa na mga during teenage time na sobrang conscious mo kasi may pimple ka. Isang peraso lang yun lang. So, napakaliit na bagay, pero malaking bagay yun sa'yo. Another thing is, empleyado ka or lumabas ka, nakaputi ka ng damit, tapos kumain ka, natuluan ka ng toyo or natuluan ka ng patis or any ketchup sa damit mo na puti. So, mag-iiba na ngayon yung aura mo. Maka-conscious ka, di ba? So, yun, details matter. So, ang ibig ko sabihin dito, yung pimples, yung tulo dun sa damit mo, simple lang yun napakasimpleng bagay lang yun.
pero big deal yun para sa'yo. So with regards sa atin, sa RGS Export, kailangan tulad nung ginawa ni Coach Egay. So magkaroon tayo ng notebook. Nandun lahat ng mga details, nandun lahat yung list ng prospects, nandun lahat yung for follow-up, nandun lahat yung qualifiers, nandun lahat ng about to activate. So, maliit na detalye lang yun. Minsan, may nakakalimutan. Ako, laging nangyayari sa akin. May nakaschedule ako dapat ng 9 PM. Tulad ngayon, nakalimutan ko. May schedule ako ng 9 PM dun sa guest ko. Ayun, pinipresentahan ni Mentor Jay. Ayan, may presentation kami. Buti na lang nag-remind siya sa akin kasi na-busy ako dito sa slide. Buti na lang nag-remind siya sa akin na, "Ma, may link na ba?" Ayun na, i-send ko yung link kaya napresentahan. So small things lang yun na nakalimutan ko siya na may schedule pala ako, magiging big thing yun. Kasi bakit? Kung hindi ko siya nabigyan ng link ngayon, malamang mawawalan na yun ng gana bukas. So napakaliit na bagay lang, napakasimpleng bagay lang, pero magma-matter yun sa daily activities natin. Yan. So kailangan mayroon tayong listahan, updated ang listahan natin, may follow-up, may may check kung na-follow up mo na siya, nabigyan mo siya ng link or anything else. Napaka-basic lang po niyan, pero minsan nakakalimutan. Alright, so number 4. Ang number 4 natin is embrace the failure. Dito sa failure na to, napakaraming may history ng mga successful people. Number 1 na si Albert Einstein. Alam niyo ba, si Albert Einstein, during his first take ng entrance exam sa college, nag-fail siya. Pero wala siyang ibang ginawa, kundi nag-try ulit. KFC. Ang dami niyang pinuntahan, ang dami niyang tinry na recipe. Matagal din niya bago na perfect. Si Henry C. Hindi lang isang failure ang pinagdaanan, ang dami. So sa akin, sa sarili ko, ang dami kong pinagdaan ng negosyo. Ang dami kong tinayong negosyo, nag-fail, nalugi, nagtayo ulit, bumangon ulit, nag-fail, nalugi, nagtayo ulit, bumangon ulit, nag-fail, nalugi. Pero hindi mo maramdaman yung success unless hindi mo ulit-ulitin. Kasi normal yun eh. 'Di ba? So normal lang na yung failures natin, yun yung maging bala natin para ma-achieve natin kung ano man yung success na gusto nating ma-achieve. 'Di ba? So yung failures na yon, yan yung magiging inspiration natin at the end of the day na, ay tama pala no kasi nakadalawang failure na. May next pa to. So alam ko magfi-fail pa ako next. Ano susunod mong gagawin? Alam mo na yung gagawin mo next. So after mo ma-fail dito, bangon ulit, another thing, another try. Like for example, ngayon, may invite ka. Hindi pumasok. It's okay. Bukas ulit, mag-invite ka ulit, hindi pumasok. Okay lang 'yun. Try until na may pumasok. Gano'n lang 'yun. Kasi kung titigil ka na, hindi mo na malalaman na yung next na in-invite mo pala, siya na pala yung right person. So every time na magfe-fail tayo, wag yung magmukmok na, nakaupo na, ayoko na, ay magdadrama na, ayoko na ng gano'n. 'Di ba? So, bangon ulit. Bangon ulit. And then try ulit. Walang masamang mag-fail ng ilang beses. Kasi sa dulo niyan, alam mo na kung ano yung nasa dulo. It's a success na. So the last one is be fearless like dragon. 'Di ba? Like lions. Walang kinatatakutan. So every time naman na nakikita ko tong word na to, nakikita ko yung pagiging creative. Nakikita ko yung courage natin. So yung pagiging creative na sinasabi ko naman is, alam niyo ba kung saan nakakakuha yung mga kasamahan natin sa RGS Export ng maraming pay-ins? Kasi the way sila paano mag-create ng content
The way sila paano mag-create ng post. Dati hindi ako naniniwala sa ganun. Promise. Hindi ako naniniwala sa ganun. Ang pinaniniwalaan ko dati is trust. Yung trust ng trust ng prospect, trust ng magiging partner mo sa iyo. So anong ibig sabihin nun? Yung kilala ka na nila. Yung kilala ka na nila. Kasi 'di ba nga uso yung ano ngayon, uso yung scam. Eh syempre, asa ako dun sa mga taong kilala ko, syempre magtitiwala yun sa akin. Pero kabaliktaran eh. Iba na talaga yung trend. Sobrang iba na yung trend ngayon. Nakakalula lang na na intindihin, nakakalula i-absorb yung trend ngayon na kahit hindi ka nila kilala, magka-trust sila ng 149,000 sa'yo. Something sa'yo na nakilala ka lang nila sa Facebook, nakilala ka lang nila sa TikTok. Bakit? Kasi yung mga kasamahan natin, yan si founder nyo, si upline nyo, sobrang galing. Alam ko marami siyang nakukuha dun sa ano niya eh, sa video niya. Nung isang araw ko lang na-realize na, ay tama pala yung mga ginagawa nila. Kaya pansin mo kanina, humingi ako ng video mo sa'yo. Humingi ako ng video mo kasi sabi ko ipo-post ko sa wall ko kasi nakikita araw-araw ng mga tao eh. Nakikita araw-araw ng mga tao yung progress. So tama yung ginagawa niya, sobrang tama yun. Kung nakikita mo yung mga post niya na may bank transaction, na may deposit slip, na may pera, na may products na nag-process, yung mga ganong bagay. Kasi yung follower pala natin, totoo yun eh. Araw-araw nila tayong sinusundan. Araw-araw nilang nakikita yung progress. Araw-araw nakikita yung transaction. Pero alam natin, hindi ako naniniwala sa ganun eh. Kaya pansin nyo yung wall ko, walang masyadong, yung ganon, walang masyadong pang-hype na ganon. Pero ngayon, eto na pala yung effective. Sobrang napaka-effective. Maging creative ka lang sa pagpo-post. So kung meron kang sariling instinct kung ano yung gusto mong i-post, meron kang sariling content kung ano yung gusto mong i-post, gawin mo. Gawin mo. Kung effective yung pag-share eh. Effective yung pag-share ng post ng iba. Effective yung pagka-copy-paste ng iba. Kaya tamang-tama pala yung sinasabi talaga nila na may sistema na tayo, sundin lang natin. Ang sistema na tinuturo sa atin ni Mentor One is copy and paste. Copy and paste. Kasi ako ang napapayin ko before is lahat yun, kakilala ko. Never pa ako nakapagpapayin ng hindi ko kakilala. So lahat ng pinapayin ko before is kakilala ko. Ngayon, naubos na lahat ng kakilala ko. Kakapresent ko. So lahat ng kakilala ko, napresentahan ko na, nag-negative yung iba, ayaw ng iba. So pinaka-effective ngayon pala yung mga cold prospects na sinasabi natin na ibig sabihin hindi natin kakilala. So, paano natin ma-attract yung mga prospects na yon? Sundin natin kung ano yung ginagawa ng founder nyo. Sundin nyo kung ano yung ginagawa niya. Kasi sobrang effective. Kasi sila Mentor Kester, inaano ko din eh, ini-spy ko din kung ano yung mga ginagawa nila sa TikTok, ano yung mga ginagawa nila sa page, sa Facebook niya. Ganun at ganun din ang mga ginagawa nila. Kasi yung mga tao magtataka. Bakit kaya gano'n? Bakit kaya gano'n araw-araw? Tapos lagyan niyo ng date. Halimbawa, January 20. January 20, ito yung transaction namin. January 21, ito yung transaction namin. January 18, as of ganito, dito kami sa ganyan, dito kami sa... Kasi yung mga tao, maka-curious yun. Ano ba itong mga pinagagawa ng mga to? Ba't puro pera? Ba't ang daming pera? 'Di ba? So, napakasimple lang na akala-akala natin ay post-post kasi kahit ako mismo hindi ako naniniwala before, pero ako totally na ngayon naniniwala na ako na effective 'yun kaya gagawin ko na, gagayahin ko na, i-share ko na yung mga post nung iba kasi napaka-effective. Dagdagan lang natin ng konting content na ma-personalize natin, maging creative lang tayo, ayun, napakadali. So yun lang, yung 5 summary, kailangan lang natin magkaroon ng plano, kailangan lang natin na trabahuin,
kailangan lang natin ng yung mga details. Kailangan na natin yung failures. Tapos, fearless. Yes, sir. Tatapusin ko lang. Nagtitraining ako sa kabila. Tapusin ko lang. 5 minutes. Ayun. Magko-closing na ako sa kabila. So, yan. I am a money magnet. Money magnet tayong lahat. Lalo na yung team nyo. And my pleasure para maging guest nyo ngayong gabi. Maraming salamat. Masusundan pa po ito. Anytime, basta free ako, tawagin mo lang ako. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, Ma'am Jeneline Banes. So very powerful yung sinabi niya, no? So I hope na na-absorb niyo lahat and I hope na i-apply natin yung lahat ng sinasabi niya kasi useless yung lahat ng sinasabi niya kung hindi natin i-apply. Diba? So number 1 is have a plan. So kailangan may plano ka. Pagising mo pa lang sa umaga, or before ka natulog, may plano ka na kinabukasan, di ba? Kasi kung wala kang plano, wala kang direction, wala kang target, at saka palutang-lutang ka lang kung, di ba? So dapat may plano ka. So importante may plano ka. Kung wala kang plano, so diyan ka matatagalan sa resulta mo, di ba? And pangalawa, give a rip, di ba? So wala pong nagtatanim na hindi nag-harvest. So, pag may tinanim ka, sure ball may aanihin ka. Kung wala kang itinanim, wala ka pa ring aanihin. So, diri sa tua, so kailangan magtanom gyud ta. And walay nagtanom nga hayahay. Gets niyo? Walay nagtanom nga hayahay. So tanan nga nagtanom, tanan nga nagkuan, nga nagsakripisyo, moagi gyud proseso, di ba? Moagi gyud siya og kaning kalisod, ka-discourage, rejection, failures. Pero tanan nga nag-harvest, hayahay, di ba? Tanan nga nag-harvest, tanan nga nagtanom, nag-harvest, di ba? So kailangan ta magtanom sa takaron, di ba? Kay para sooner or later dili na ta mo undang og harvest, di ba? So muna ang isa sa mga nasabtan ako. And details matters. Kailangan detalyado gyud ta tanan, detalyado gyud ta tanan nga imuhang mga prospects, di ba? Imuhang gusto nimo istoryahon, kinsay ngalan isulat na nimo, unsay background, unsay kanusa siya available ana ginasulat actually puno na niya ako ang notebook og sinulat gani oh. So na ako'y mga sulat sa akong mga prospects, sa akong mga names, sa akong mga prospects, taga-asa, numbers. So ginasulat na ko na every time nga naay mag-inquire, and kasagaran sa ilaha is mga strangers. Ingani siya. Kasagaran nga dili mo tuo sa imuha kanang mga kaila gyud nimo or pamilya nimo. Mo gini una mo discourage sa imuha. Mao na isa sa mga unang na-experience ako. Pero I never give up. I never stop and prove them wrong. So muna ang isa sa ginakuan ako. Gina-prove na ko sila nga sakto jud ko and sayop sila. Kay most of the time, halos sila lahat empleyado. And most of the time, silang tanan baon sa utang. Di ba? So mo to nga gikuan ako kanang gikuan gyud ako ang detail by detail unsa akong buhaton diri, and muna ako ang ginabuhat diri. And number 4 is embrace failure. So ingani siya, kung wala ka na fail,
inanti ka, di ka mo asinso. Kung wala kay failure, dili gyud ta, wala tay chance nga mo succeed. Kung wala kay failure, layo pa kay ka sa kanang sa pag-asenso. Kung wala kay failure, meaning wala kay gibuhat. Ang sikreto dai sa pag-asenso diri sa RGS, padaganay og failures. Padaganay og kanang mga rejection, mga discouragement, mga distraction. Ngano man, in every failures, there is a lesson. Nga na siya. And every failures, na kay makatunan. Kay ug wala ka na fail, kung wala ka na sayop, siyempre, mo kuan ka. Kanang magunahon na ka, mag-analyze ka, nganong perfect naman akong plano, pero nganong na-failed man gyapon ko. Meaning, naay something nga kulang gyapon. So, naay lesson every failure. Nga na siya. Kani, number 5, mo ni akong pinaka-favorite. Be fearless. Diba? So, ako, kabalo ka, dili ko mahadlok mamatay. Nga na ako ang principles. Dili ko mahadlok pod mo istorya og maskin unsay background sa tao. So, ano man, walay mawala kung imo ang tistingan. Nga na siya. Nga na pod ako ang kuan. Nga na gyud ako ang prinsipyo. Dili ko mahadlok, din dili ko mo kuan. Dili ko kanang as in kanang dili ko maulaw. Nga na siya. Kaya dayo ban bitaw nga ay basin ko ani mga negative bitaw ang thinking. Pero wala pa niya nasulayan. Pero what if gisulayan nimo? Pagka same ni Ma'am Balili. So si Ma'am Balili abi na ko strikta siya. Pero pag approach na ko siya nituman dayon siya, di natingala ko nga giingnan din ako siya nga ma'am naami Zoom, tanawa lang ning video. And pagkaugma, very excited kay siya nga mo activate, nag-on the spot din siya og 4 accounts, nag-on the spot siya. So actually, 6 accounts naman ata siya or 5 accounts. So 1 week pa lang siya pero grabe ka aggressive niya nga mag global accounts, mag 15 store. Maskin ang iyang pamilya, imagine nimo mag-global account sa siya, maadto na siya sa kuha, mag-meet up kami na ang kwarta. Gipugnan siya sa iyang pamilya kay abi sa iyang pamilya nga ilad, scam, kanang dili tinuod kaning basin pareha sa uban nga nabitaw. Nana sa iyang kwarta mag 15 accounts pero gipugnan siya. Pero karon sa nakita niya nga results, ang iyang pamilya karon is na kuan na siya, na hinay-hinay na og ka-positive and nana siya kwarta pero ana siya nga ay ilo na lang to nako ako ang piko. Pagtanaw niya sa iyang sulanan sa iyang bag nga kuan nga mga documents siya sa piko para maka-loan siya, wala na dadto gipangtaguan na tanan, everything nga pwede siya makakuha kwarta wala na, pati alahas wala tanan. And ingan ako ma'am, okay ra ni nga for accounts ta kay importante naka-accounts na ka, atong i-prove sila nga sayop na sila. So siya gyud ang kuan nga lagi dong tingala jud kuan nila nga kuan din wala gyud sila salig daw, wa sila salig. So moto maskin silingan miha dolar mig balay, dolar mi og kuan barangay, maskin maduulan madapli na sila sa kalsada pero wala gyapon sila salig. Pero along the way nakita nila nga naay improvement nga nakita sa iyang mama. And imagine 65 years old na siya, 65, 66. Pero kuan gyapon siya, aggressive kay siya diri nga business. Believe kay ko ni Ma'am Tata Balili. So grabe kayo. So then wala mo nag-expect nga ingato day ang resulta sa ako ang kuan kanang giwala na akong kahadlok nga mag-approach og ingana. So every time nga na ako'y gusto istoryahon nako. Every time nga na ako'y gusto nga i-meet up nako. And matingala na lang ko nga ang
para ni katong ni Ma'am Alma nga senior citizen po na siya nga siya prospect nga ay one account ra na siya, pero pag istorya nako sa kuan sa game plan natingala ko kay nag kuan siya kanang nag 4 accounts na siya diretso. So na ako'y na istorya nga na kuan siya kaning na nasabta niya. So moto nag 4 account tingala siya nga nganong nag 4 accounts man nga siya one account. So nahagit si Ma'am Alma kanang Alma day ako nang amo sa una sa photographer, videoman ko and kaning tigdala ko gamit sa mga photographer sa una sa kasal. So natingala sila nakasakyanan ko brand new and sila how many years na sila nagnegosyo and si kanhan ra ilang na afford. So moto natingala na join sila sa kuha. And moto ang yang prospect siya one account ang yang prospect kay natingala nag 4 accounts so nahagit siya moto nag 7 accounts na lang pud siya kay dili siya gusto malabuan sa iyahang kuan sa iyahang tao. So pati iyang bana wala po nagpalupig nag 15 accounts pud ang iyahang bana. So moto katalong story sila karon nag-income and kuan kanang bago pa sila nakakaton ning gadget. So di ba? Gadget pa sila gatuon, pa sila gatuon sa Facebook kung saan pag-post pero karon sa gadget pa sila. So ginatudloan nga po nako sila, hands-on ko na magtudlo. And advantage kay ni siya sa tua kay daghan mga senior gusto mo adapt sa online pero wala sila kabalo unsaon sila pagkuan mo na nga ang ubang mga senior gipang kuan ako ilang Facebook diri sa kuang cellphone gusto gyud nako sila nga kuan kaning matabangan gyud nako sila kay daghan man kay kuan mga negative nga especially sa pamilya nila. So moto nga kuan gyud nako yan natingalan na lang ang mga pamilya naka-income na sila. Tingala sila paspas kay mo post ang mga senior sila kabalo ako dito. Diba? So moto nga grabe ang kuan, grabe ang development, grabe ang improvement karon tuiga, grabe ang changes sa tuang team. Sure ko dili pa ni mao and depende na si mo kung masabay ka dako kay tag advantage nga makuha kung dili po ka mo sabay ang disadvantage o kabalo imong kaila na invite na sa uban nadala na sa Zoom nadala na sa RGS and ikaw nga padugay-dugay ka ikaw na po'y invited nga na bitaw kay mao po'y nahitabo sa kuha nga sa una wa jud ko nito pero ang mga kaila gihinay-hinay na nila and mo to nga ni-decide ko nga mo join na lang jud ko bahala na nig goal ako kwarta basta mangita og pamaagi. So pagitaan ako pamagi ayong sugot nga lahi ang maka-benefit sa imong mga kaila dapat ikaw ay maka-benefits kay kinara sa ulahi ang pagmahay gyud nga na siya. So mo na to. Thank you so much good kayo sa iyong time. Grabe no privilege kita nga na si Ma'am Ginilyn karon nga nag-talk sa to ang kuan team, di ba? Privilege kita. Blessed kita and powerful kay iyang ipang istorya. And kung i-apply to na to effective kay to and makita nimo ang resulta pag i-apply nimo nga na siya. So nabay mga pangutana na mga questions wala na. So wala na chat na lang ta and God bless sa tanan and before we leave mag-pray sa ta no mag-pray sa ta para i-bless pa gid ta. And in the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much, Lord, sa karong orasa, Lord, nga nagtapok mi sa Team Money Magnets, Lord. Kabalo ko, Lord, kaning tanan nga nag-attend karon, Lord, matap earner ni sila, makakuha ni sila income 100,000 per month or even $500,000 per month. Basta i-follow lang nila ang system, Lord, and i-guide me, Lord, sa among ginabuhat, Lord. Salamat sa imong mga wisdom. Salamat sa imong pag-protect sa amoa sa kalisod, sa disgrasya, sa sakit, sa problem. Salamat kay sa tanan-tanan, Lord. Kini gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Father, Son, Holy Spirit. So thank you so much, guys. God bless sa tanan. And congratulations advance. Bye-bye.